Magandang araw, klase! Sa ating nakaraang talakayan, napag-aralan natin ang iba't ibang isyong pangkapaligiran at ang mga epekto nito sa ating bansa. Ngayon naman, tututukan natin ang isang mahalagang tanong. Paano natin malulutas ang mga isyong ito? Bilang panimula, pagmasdan natin ang ilang suliraning madalas nating nakikita sa ating paligid tulad ng tambak na basura, illegal logging, maruming ilog at overfishing. Sa inyong palagay, sino ang dapat kumilos upang masolusyonan ang mga problemang ito? Pamahalaan lamang ba? Komunidad lamang ba? O lahat tayo? Ang totoo, ang paglutas sa mga isyong pangkapaligiran ay hindi responsibilidad ng isang tao o sektor lamang. Kinakailangan ang sama-samang pagkilos ng pamahalaan, komunidad at mamamayan. Mahalaga ang papel ng pamahalaan dahil ito ang gumagawa at nagpapatupad ng mga batas at programang pangkapaligiran. Halimbawa nito ang pagpapatupad ng mga batas tungkol sa wastong pamamahala ng basura, pagpigil sa illegal logging, pagsasagawa ng mga coastal cleanup activities at pagpapatupad ng mga programang nakatuon sa paghahanda at pag-iwas sa mga kalamidad. Isa sa mga mahahalagang batas na may kaugnayan sa pangangalaga ng kapaligiran ay ang Republic Act Siyam na 2003 o Ecological Solid Waste Management Act. Layunin nitong maturuan ang mga mamamayan ng wastong paghihiwalay ng basura, tamang pagtatapon nito at pagbabawas ng dami ng basurang nalilikha. Sa pamamagitan ng batas na ito, nababawasan ang polusyon at napapanatiling malinis ang ating kapaligiran. Bukod sa pamahalaan, malaki rin ang papel ng komunidad. Ang mga barangay at organisasyon sa komunidad ay maaaring magsagawa ng cleanup drives, waste segregation programs, community gardens at mga grupong nagbabantay sa kalinisan ng mga ilog at baybayin. Kapag nagtutulungan ang mga tao sa isang lugar, mas nagiging matagumpay ang mga programang pangkapaligiran. Mahalaga rin ang papel ng bawat isa sa atin. Kahit simpleng gawain tulad ng reduce, reuse at recycle ay malaking tulong na sa kalikasan. Maaari rin tayong gumamit ng reusable bags, umiwas sa single-use plastics at magtanim ng mga puno. Tandaan natin na ang maliliit na hakbang na ginagawa ng maraming tao ay maaaring magdulot ng malaking pagbabago. Sa Pilipinas, mayroon ding iba't ibang programang pangkapaligiran na nagpapatunay na seryoso ang bansa sa pangangalaga ng kalikasan. Isa rito ang National Greening Program or NGP na naglalayong magtanim ng milyon-milyong puno upang maibalik ang mga nasirang kagubatan at makatulong sa paglaban sa climate change. Mayroon ding Manila Bay Rehabilitation Program na nakatuon sa paglilinis at pagpapanumbalik ng kalinisan ng Manila Bay. Layunin nitong mabawasan ang polusyon at mapabuti ang kalidad ng tubig sa lugar. Samantala, ang Clean Air Act ay nakatuon sa pagbabawas ng polusyon sa hangin upang magkaroon tayo ng mas malinis at ligtas na kapaligiran. Ang Clean Water Act naman ay naglalayong protektahan at linisin ang ating mga ilog, lawa at iba pang anyong tubig. Mayroon ding programang Basura Mo, Ipalit Mo na naghihikayat sa mga mamamayan na magdala ng recyclable waste kapalit ng iba't ibang benepisyo o insentibo. Sa ganitong paraan, natututo ang mga tao ng wastong pamamahala ng basura habang nakatutulong sa komunidad. Upang mas maunawaan natin ang proseso ng paglutas sa mga suliraning pangkapaligiran, tingnan natin ang halimbawa ng plastic pollution. Ang pangunahing sanhi nito ay ang labis na paggamit ng single-use plastics. Nagiging epekto nito ang pagbabara ng mga kanal, pagbaha, at pagkamatay ng mga hayop sa kapaligiran. Upang malutas ito, maaaring magpatupad ang pamahalaan ng mga ordinansa laban sa plastic, magsagawa ang komunidad ng cleanup drives at information campaigns, at gumamit naman ang mga mamamayan ng reusable bags at reusable containers. Ngayon naman ay kayo ang kikilos. Sa inyong pangkat, susuriin ninyo ang isang environmental issue at pupunan ang Environmental Solutions Mapping Chart. Tukuyin ang sanhi, epekto at mga posibleng solusyon mula sa pamahalaan, komunidad at mamamayan. Pagkatapos ng inyong presentasyon, pag-uusapan natin ang ilang mahahalagang tanong. Sino kaya ang may pinakamalaking papel sa paglutas ng environmental issues? Ano ang pinakamabisang solusyon? At bakit mahalagang magtulungan ang lahat ng sektor ng lipunan? Bilang pagtatapos, nais kong pag-isipan ninyo ang tanong na ito. Ano ang isang environmental action na kaya ninyong simulan ngayong araw? Maaaring ito ay simpleng pagtatapon ng basura sa tamang lalagyan, pagre-recycle, pagtitipid ng tubig, o pagtatanim ng halaman.
Tandaan natin na ang pangangalaga sa kalikasan ay hindi nagsisimula sa malalaking proyekto, kundi sa maliliit ngunit tuloy-tuloy na pagkilos ng bawat isa. Para sa inyong takdang aralin, sumulat ng maikling sanaysay tungkol sa environmental solution na pinaniniwalaan ninyong pinakamabisang paraan upang matugunan ang isang suliraning pangkapaligiran.